nakita ang isang mahusay na sinanay na aso ng hukbo, si Max, na pinamunuan ng isang grupo ng mga sundalo ng US sa isang nayon sa Afghanistan. Habang ang mga taga-nayon ay nagpoprotesta laban sa pagdating ng mga sundalo. Pumasok si Max at ang kanyang handler na si Kyle sa isang bahay. Patuloy na umaamoy si Max sa ibabaw ng carpet at natuklasan ang nakatagong compartment ng mga baril at iba pang nakamamatay na bala. Napatunayan tuloy na ang mga taga-nayon ay nagbibenta ng mga iligal na bala sa mga terorista. Pagkatapos ng mahirap na araw sa trabaho, bumalik si Kyle sa kanyang base at kinausap ang kanyang mga magulang sa bahay. Nanay Pamela at Tatay Ray. Si Ray ay isa ring retiradong opisyal ng militar ng US. Mukhang mahal ng mga magulang si Max at tinatrato nila ito na parang miyembro ng kanilang pamilya. Gayunpaman, ang kapatid ni Kyle na si Justin ay mukhang hindi mahilig sa mga aso. Hindi rin niya gusto ang pagiging mahigpit ng kanyang ama at sinusubukang panatilihing kontrolado siya. Si Justin ay kadalasang naglalaro ng mga video game. Sa sumunod na eksena, tinawag si Kyle ng kanyang superior sa kanyang opisina. Doon, sinabi ng superior kay Kyle na ang mga baril na nakolekta nila mula sa nayon noong isang araw ay mas kaunti ang bilang at nagdududa na may nagnanakaw sa kanila sa kanilang grupo. Pagkatapos ay hinarap ni Kyle ang kanyang grupo at nalaman na ang kanyang matalik na kaibigan na si Tyler ang may kagagawa ng lahat ng ito. Gayunpaman, dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si Tyler. Kinabukasan, nang si Kyle at ang kanyang grupo ay nasa kanilang susunod na misyon, hinakay sila ni Max sa isang lugar at huminto sa gitna na parang may naramdaman. Samantala, kinumprante ni Kyle si Tyler na alam niya ang tungkol sa kanyang ilegal na negosyo ng pagpupuslit ng mga armas. Gayunpaman, sa halip na humingi ng tawad, hiniling ni Tyler kay Kyle na manatiling tahimik at tumuon sa misyon. Inutusan din niya si Max na magpatuloy at dahil dito, napasok si Max sa isang bitag na itinakda ng mga terorista. Nakalulungkot, maraming pagsabog ang nangyari sa paligid ni Max at nang makita ito, tumakbo si Kyle upang iligtas ang kanyang minamahal na aso. Hiniling niya kay Tyler na bigyan siya ng takip, ngunit iniwan siya ni Tyler at nagtago sa isang ligtas na lugar. Bilang resulta, napatay si Kyle sa shootout. Sa sumunod na eksena, binisita ng mga opisyal ng militar ang bahay ni Kyle upang ipaalam sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Nang maglaon, nagtipon ng pamilya sa isang simbahan upang isagawa ang mga huling karapatan para kay Kyle. At dinala rin doon si Max. Siya ay tila napakalungkot sa pagkawala ng kanyang Panginoon at tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang kabaong. Pagkatapos ng seremonya, kapag sinubukan ng mga opisyal na dalhin si Max sa kanilang base militar, hindi siya sumunod sa kanila at gumanti. Gayunpaman, nakilala ng aso si Justin at nilapitan siya, na naniniwalang aalagaan niya ito tulad ng ginawa ni Kyle. Nakalulungkot, sinamahan ni Justin ang mga pulis at tinulungan silang ilagay si Max sa loob ng police van para dalhin siya sa isang dog shelter. Kinabukasan, habang naglalaro si Justin ng mga video game, sinimulan niyang alalahanin ang kanyang yumaong kapatid. Malungkot, binisita niya ang kwarto ni Kyle at sinisilip ang kanyang mga larawan at gamit. Kasabay nito, dumating din doon si Ray at sinubukan siyang aliwin. Nakakagulat na sumabog si Justin at sinisisi ang kanyang ama sa pagkamatay ni Kyle. Habang ang duo ng anak ng ama ay nagtatalo tungkol sa bagay na ito, dumating doon si Pamela at ipinaalam sa kanila na si Max ay ibababa ng mga opisyal ng militar. Hindi nag-aksaya ng oras, dumiretso ang pamilya sa dog shelter para makita si Max. Doon, nakipagkita sila sa isa sa mga tagapag-alaga ng aso na nagpapalam sa kanila tungkol sa pagiging marahas at wala sa kontrol ni Max. Sinabi rin niya na si Max ay na-trauma dahil sa pagkamatay ni Kyle at nagsimulang mag-react ng marahas sa anumang malakas na ingay o tao sa paligid niya. Nagulat sila nang pumasok si Justin sa silid, natahimik si Max at napaupo sa sahig. Tila sinunod ni Max ang utos ni Justin na tila nararamdaman niyang may mga katangian si Kyle sa kanya. Matapos makitang nakikipagkaibigan si Max kay Justin, nagpasya ang pamilya na ampunin si Max. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Justin at ang pamilya, ngunit binanggit ni Ray na hindi nila madadala si Max sa loob dahil masyadong mapanganib siya. Kaya naman, napilitan silang igapos siya sa labas ng bahay. Kinagabihan, patuloy na tumatahol at umaalulong si Max, na nakakagambala sa pamilya pati na rin sa mga kapitbahay.
Sigaw ni Ray kay Justin at pinatahimik si Max. Nag-aatubili, nagising si Justin mula sa kanyang kama at lumabas para pakalmeyan ang aso. Gaya ng inaasahan, natahimik si Max matapos siyang makita, ngunit hindi siya pinayagang umalis pagkatapos. Dahil dito, napilitan si Justin na samahan siya, tulad ng nakasanayan ni Kyle sa kampo ng militar. Matapos makatulog si Justin, lumapit si Max sa kanya at binabantayan siya na parang isang tapat na aso. Kinaumagahan, nagising si Justin at pinuntahan ang kaibigan niyang si Chewie. Doon, nadatnan din niya ang pinsan ni Chewie na si Carmen, na mukhang mahilig sa aso. Nang banggitin ni Justin na nahihirapan siya sa kanyang aso, nag-aalok si Carmen na tulungan siyang kontrolin siya at sanayin din siya. Sa sumunod na eksena, makikita si Justin na naghahanda para sa pagdating ni Carmen, pagsusuot ng pinakamagagandang damit para mapabilib siya. Ilang sandali pa ay dumating na sina Carmen at Chewie doon. Itinuro ni Carmen kay Justin ang ilang mga trick tungkol sa kung paano lumapit sa isang aso at gawin siyang sumunod sa mga utos. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasanay, sa wakas ay nagawang palaki din ni Justin si Max sa tabi niya. Sa sandaling yun, nilapitan ni Pamela sina Chewie at Carmen at inanyayahan silang manatili para sa hapunan. Habang naghahapunan, kinukwento ni Pamela si Kyle at nagsimulang umiyak na ikinahihiya ng lahat. Sa labas, si Max ay nagsimulang tumahol ng agresibo at maya-maya ay tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Justin ng pinto, nakita niya si Tyler sa kabilang side. Natutuwa ang mga magulang na makita ang matalik na kaibigan ng kanilang anak at inusisa ang dahilan ng biglaang pagbabalik nito mula sa serbisyo. Sinabi sa kanila ni Tyler na nasugatan siya sa isa sa mga labanan at nakauwi na siya para gumaling. Nang marinig ito, inanyayahan ni Ray si Tyler sa parada ng Hulyo. Nang maglaon, nang dalhin ng pamilya si Tyler upang makita si Max, nakakagulat na ang aso ay naging agresibo at nagsimulang tumahol. Sinira pa ni Max ang kanyang kadena at sinubukang atakihin si Tyler. Dito, malalaman natin na hindi nakakalimutan ni Max ang pangyayari at may mata para sa paghihiganti. Kinabukasan, dinala ni Justin si Max sa isang parke ng bisikleta kung saan sumakay siya kasama ang kanyang mga kaibigan at sinusundan siya ni Max. Nang maglaon, nang bumalik si Justin sa bahay, nagulat siya nang makita ang isang hawla sa harapan ng bakuran. Sa pagtatanong kay Pamela, nalaman niyang ginawa ito ni Ray para kay Max para hindi niya magawang atakihin ang ibang tao tulad ng ginawa niya kay Tyler noong nakaraang araw. Mamaya sa araw na yon, pagkatapos ikulong si Max sa hawla, ang buong pamilya ay pumunta sa parada ng Hulyo. Habang ang iba ay nananatili upang tamasahin ang mga paputok, napagtanto ni Justin na nag-iisa si Max at bumalik. Pagdating niya sa bahay ay nakita niyang takot na takot si Max dahil sa paputok. Sinubukan ni Justin na ilabas si Max sa kulungan ngunit hindi gumagalaw kahit isang pulgada ang kawawang aso. Bilang resulta, pumasok si Justin sa hawla at umupo sa tabi ni Max para pakalmeyan siya. Kinabukasan, nakipagkita si Tyler kay Ray at humiling na hayaan siyang magtrabaho sa kanyang bodega sa panahon ng kanyang bakasyon. Naging masaya rin si Ray at madaling tinanggap ang kanyang kahilingan. Nang maglaon, habang nag-uusap, tinanong ni Ray si Tyler tungkol sa kung paano namatay ang kanyang anak. Inaasahan, nagsisinungaling si Tyler, na binanggit na si Max ang dahilan ng pagkamatay ni Kyle dahil hindi sinunod ng aso ang kanyang mga utos at tumakbo sa danger zone. Nang marinig ito, nagalit si Ray at nagmamadaling umuwi na may balak na ilabas ang kanyang galit kay Max. Naglabas siya ng baril at itinutok ito kay Max, ngunit sa kabutihang palad, dumating doon si Justin at pinigilan siya. Sa susunod na eksena, binisita ni Justin ang shelter ng aso ng militar at nakipag-usap sa isa sa mga kaibigan ni Kyle na si Sergeant Reyes. Sinabi sa kanya ni Reyes na si Max ang pinakamahusay na aso na nasanay sa kanilang pasilidad at tinitiyak din sa kanya na hindi kailanman sasaktan ni Max si Kyle. Higit pa rito, ipinaalam niya sa kanya na si Tyler ay talagang nasuspinde sa kanyang trabaho at binibigyan din siya ng isang DVD na naglalaman ng mga video ng pagsasanay ni Kyle kay Max sa unang pagkakataon. Kasunod nito, binisita ni Justin ang bahay ni Chewie at hiniling kay Carmen na panoorin ang DVD kasama niya. Nang makita niyang palakaibigan at masunurin si Max kay Kyle sa video, ibinasura niya ang kanyang pagdududa tungkol sa pagbabalik ni Max kay Kyle. Samantala, ang isa pang pinsan ni Chewie, si Emilio,
na nauugnay sa isang cartel ay nakipagkita kay Justin at pinilit siyang bigyan siya ng isang laro na inilabas kamakailan. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Emilio ng tawag mula kay Tyler at naghinala ito kay Justin. Kaya naman, sa sandaling umalis si Emilio, siya kasama si Max ay nagsimulang sumunod sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating si Justin sa isang lugar sa gitna ng kakahuyan kung saan kitang-kita niya ang pagkikita ni Tyler kay Emilio. Hindi nagtagal, dumating din ang isang grupo ng mga Italian gangster na gustong bumili ng mga armas mula kay Tyler. Dito, nalaman ni Justin na talagang nagpupuslit si Tyler ng mga armas mula sa Afghanistan at ibinibenta ang mga ito sa States. Sa sandaling yun, narinig ng mga aso ng gangster si Max na tumatahol at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Sa kabila ng pagiging outnumbered, natalo niya ang dalawang aso at nakatakas kasama si Justin. Habang tumatakbo palayo, nabangga si Justin sa isang bato at lumilipad ang kanyang bisikleta sa isang kanal. Dahil dito, napipilitan siyang tumakbo ng naglalakad sa masukal na kagubatan. Sa kabutihang palad, naabot nila ang highway kung saan inalok sila ng isang disenteng babae ng elevator at ibinaba sila sa bahay. Nang pumasok si Justin sa loob ng kanyang bahay, nagulat siya nang makita si Tyler at ang kanyang ilegal na kasosyo sa negosyo, si Deputy Stack, na nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Natuklasan pala ni Tyler ang bisikleta ni Justin sa kakahuyan at napag-isipan niyang nakita niya ang mga ito na nakikipag-ugnayan sa mga armas. Samantala, si Stack ay nagpanggap na may sugat sa kanyang kamay at sinasabi rin na ito ay dahil kay Max. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga magulang na dapat nilang alisin si Max dahil siya ay isang panganib sa lahat. Nang magprotesta si Justin, hiniling ni Tyler na kausapin siya ng pribado at pinagbantaan siyang itikom ang kanyang bibig. Sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, pumayag siyang pakawalan si Max. Ilang sandali pa, dumating ang mga empleyado ng dog shelter at dinala si Max. Sa susunod na eksena, bumalik si Tyler sa trabaho, at doon ay hinarap siya ni Ray sa paggamit ng isa sa kanilang mga storage unit nang walang anumang papeles. Sa totoo lang, ginagamit ito ni Tyler para mag-imbak ng mga baril, ngunit nagsisinungaling siya na ginagamit ito ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, dinala si Max sa kanlungan ng aso, ngunit napakahirap kontrolin. Hindi nagtagal, tumakbo siya palayo sa lugar matapos salakayin ang mga security guard. Kinagabihan, lumapit si Ray kay Justin at sinubukang simulan ng isang pag-uusap, ngunit nananatiling tahimik ang huli. Agad na hinuhusgahan ni Ray na may itinatago ang kanyang anak at hinimok siyang magsalita, ngunit dahil natatakot si Justin, hindi siya nagpahayag ng kahit ano. Nang maglaon, binisita ni Ray ang kanyang mga storage unit at nahuli si Tyler sa stack loading ng mga baril sa isang truck. Hinarap niya sila, ngunit na hostage ni Emilio. Samantala, si Pamela ay nakatanggap ng kakaibang voicemail mula kay Ray, na nagpapalam sa kanya na siya ay magpapalipas ng gabi sa isa sa kanilang mga bahay sa Pangangaso. Kakaiba ang voicemail dahil hindi natatandaan ni Pamela ang pagmamay-ari ng isang haunting house. Sa sandaling yun, dumating si Max sa labas ng bahay at nakita siya, naging masaya sina Justin at Pamela. Kinuha ni Justin si Max at dumiretso sa bahay ni Chewy. Doon, sinabi niya kay Chewy at Carmen ang tungkol sa pagkawala ng kanyang ama at lumabas ang grupo para hanapin siya. Dumating sila sa mga storage unit at nakakita ng sirang lock. Inaamoy ni Max ang lock at iginiya sila patungo kay Ray. Pagkatapos maggala sa buong gabi, dumating sa wakas si Justin at ang kanyang grupo sa isang liblib na lugar sa kakahuyan. Nakita nila si Tyler at ang kanyang grupo na nakikipag-armas kay Ray sa loob ng kanilang sasakyan, na hostage, na naramdaman ang panganib. Bumalik si Carmen upang ipaalam sa pulisya habang binabantayan nina Justin at Chewy sina Tyler at ang kanyang mga kasama. Sa kasamaang palad, napagtanto ng mga asong dinala ng mga kasama ni Tyler ang presensya ng grupo at nagsimulang tumakbo patungo sa kanila. Nakapagtataka, kahit sa pagkakataong ito, natalo ni Max ang dalawang aso. Dahil dito, sumugod sina Tyler at Emilio patungo sa kakahuyan upang hanapin si Justin. Nang mapansin ni Ray na nag-iisa si Stack at walang tao, nagawa niyang salakayin siya at palayain ang sarili. Hindi nagtagal, dumating doon sina Max at Justin at nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita ang duo ng anak ng ama. Gayunpaman, ang panganib ay hindi pa naiiwasan,
kaya nagpasya silang gumawa ng isang plano. Pareho silang naglalakad sa magkaibang ruta para malito si Tyler. Samantala, pumasok si Stack sa kanyang sasakyan at sinimulang hanapin ang duo ng anak ng ama. Nang makita niya si Ray at sinubukan siyang sagasaan, binaril ni Ray ang kotse, na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse at sumabog sa ilalim ng tulay. Sa ibang lugar, si Justin, nahuli ni Tyler, na hawak siya ng baril. Ipinahayag ni Tyler ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya nagawang isara ang deal dahil kay Justin at naghanda siyang barilin. Sa sandaling yun, inatake ni Max si Tyler mula sa likuran, na naging sanhi ng pagkahulog ng dalawa mula sa tulay at sa ilog sa ibaba. Dumating din si Carmen kasama ang mga opisyal at lahat ng masasamang tao ay naaresto. Sa huling eksena, makikita sina Justin at Max sa harap ng puntod ni Kyle, kung saan ipinapahayag ni Justin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Nagpasalamat si Justin kay Kyle sa pag-iwan ng asong tulad ni Max at saludo sa kanya sa unang pagkakataon. Maya-maya, pag-uwi niya, nadatnan niya sina Carmen at Chewie sa loob ng kanyang bahay kasama si Pamela na naghahanda para sa hapunan. Nagulat si Justin nang hindi niya makita ang hawla ni Max sa labas ng bahay. Tinanong niya si Ray tungkol dito, na sinagot niya na hindi na nila ito kakailanganin, dahil si Max ay maninirahan sa kanila bilang isang miyembro ng pamilya. Sa lahat ng may-ari ng aso doon, mangyaring gawin ang pinakamahusay na pangangalaga na magagawa mo sa iyong pup. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat po.